in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay mga kiglan, ito mga may nabi, ito ang SDS, School Division Superintendent sa Division sa Ozamis, si Sir Judicial Liwagan Jr. kabahin sa update no, sa opening of classes and Brigada Eskwela o uban pa mga kalambuan sa ito ang Division sa Ozamis. Sir, mayong hapon imong pagparimbayaw na sa mga nagtanaw na ito karon sa TV, sa radio o sa uban pa nga mga social media pages. Good afternoon, katawhan sa Dakbayan sa Ozamis, katawhan sa probinsya, lalawigan sa Misamis Occidental o sa tanang maabot nining atong Sibya. No? Espesyal atong pagpasalamat gikan sa atong Schools Division sa Ozamis, ngadto sa mga personahe sa One TV Ozamis, sa Misamis News Network, Mindanao Pulse Forum, Asenso Ozamis News Channel, ang Bida News Update, o of course kauban sab nato ang DXDD, o siguro na yung mga posting ani sa different media outlets or outfits dinhi sa ato ang lalawigan o sa atong Dakbayan. Maayong hapon gikan dinhi sa DepEd Division of Ozamis City. Sir, kumusta isip pag-ung SDS sa Ozamis? Kumusta ang pagpanerbisyo na ito sukad sa mong term? Daghang salamat sir, no. Dako kayong kalipay o usa ka humbling experience nga matagaaning opportunity nga mahimong magbalantay dinhi sa DepEd Division of Ozamis City. Kahinumduman nga taod-taod na pud kita dinhi sa City of Ozamis. Nagsugod kita sa 2023 as OIC Assistant Schools Division Superintendent. Dinhi usab nato na dawat, no, while nag-serve ta dinhi sa City of Ozamis, DepEd Ozamis, nakuha nato ang atong full-fledged na Assistant Schools Division Superintendent na item. So, who would have thought nga igo natapos ang akong 3 years, nagsugod po ko sa akong unang adlaw sa akong ika-4th year dinhi sa DepEd Ozamis City as officer in charge sa Office of the Schools Division Superintendent. So, it's a humbling experience and opportunity to serve the people of Ozamis, especially nga bisan asa man ta mabutang ang padayon gyud ang atong serbisyo o ang ato ang commitment sa paghatag sa di-kalidad edukasyon sa atong mga kabataang Pilipinon. Sir, kumusta ang pagpangandam karon sa itong school year, no? Umaabot na school year and usip mga bagong ipatuman karon sa DepEd? Yes, thank you sir. Karon ang atong Department of Education dinhi sa Schools Division of Ozamis, isip usa sa mga 200 plus divisions nationwide, nag-participate kita actively sa gitawag na to na National Schools Maintenance Week or ato nang mas ilado sa termino nga Brigada Eskwela. So, daghang salamat sa inyong presensya karon kay karon yung adlaw kaganinang buntag nagsugod ang ato ang Brigada Eskwela 2026. So, daghang tang mga pagpangandam, pag-andam sa atong mga tulunghaan, sa atong mga rooms, atong ground, ang atong mga learning resources kana mga printed materials, o pwede pa napatay mga books o mga learning resources, mga modules o uban pa nga magamit. Ang atong mga tulunghaan na say makita nato nga napoy daghan nga mga improvements. So partner nato ang mga parents, ang LG officials, barangay LG officials, city officials ug uban pang mga sectors. Kini nga National Schools Maintenance Week magsugod magini siya karong adlaw no, June 1 ug matapos sa June 5. Pero kini nga programa Brigada Eskwela dili lang ni siya natapos sa usa ka semana kundi naapod tay gitawag nga Brigada Eskwela Plus nga naglangkob kini sa kinatibuk ang tuig. So sa atong mga partners karon nga naminaw kung ugaling aduna mo'y mga gustong i-share sa DepEd, welcome kayo na og mapasalamaton mi kay
di ba? Nindot man paminaon nga natay ihatag, pero ang kami pod sa kabahin sa DepEd, ang amo pong among commitment pod nga maningkamot gid kami nga matuman namo ang among mandato, mamubalos usab kami sa paghatag sa among maayong serbisyo para sa maayong edukasyon, di kalidad nga edukasyon para sa atong mga mahal na mga kabataang usamis noon. So nakita gid nato nga ang atong mga tulunghaan giandam na, no? In fact, kung atong sutaon, atong suruyon, natay 58 schools dinhi sa ato ang public schools dinhi sa DepEd. O ako lang ipaw na una o pahibalo diha kaninyo nga sa 58 ka mga tulunghaan, duha na lang niini ang kanang ongoing ang ato ang efforts sa city government, sa provincial government o sa congressional office para masirado, mahuman ang perimeter fence. So kanang mo nagiingon nga ganito kami sa Ozamis. Sa una, sa dili pa ko kabahin sa DepEd Ozamis, sige lang ko yun nga, sana all. So, naabot ko sa panto nga, naabot ako sa Ozamis. So, inadidigid kanindot ang maayong relasyon sa DepEd o sa local government, sa katawhan o kinatibukan nga komunidad na ningkamot para masiguro nga di kalidad yun ang edukasyon. Best facilities para sa atong mga kabataan sa ilang pagtuon. Siyempre lang, total enrollments karon nga year sa tapos igor ba niya ang atong mga school, no problems sa mga rooms. Okay. Sir, daghang salamat sa maong pangutana, no. Kada tuig before mo tapos ang school year, no, kay ning balik naman ta sa June, July, August, mohuman pud siya og March. So pagsibog sa tuig, nahimo siyang pananglitan 2025. Pagsulod sa 2026, January, February, March, natay gitawag nga early registration. So ang mga kabataan gisurvey na, ang mga magtutudlo ila nagikuha ang datos sa mga matag classroom o ginatapok. So nanatay gitawag nga kining early registration, ang pinaka-aim ani is ma-project na to og pila ka learners ang musuluray. Di ba kay namatay grade 12 nga motapos. So pag pila to ka buok nga ni exit, nanapoy pila ka buok kinder nga mosulod. So atong sutaon. So based sa ato ang latest nga registration, ubay-ubay gini ato ang mga learners, no? Aduna kitay base dinhi nagdawat pa man nato sa early registration sa elementary, sa junior high school, sa senior high school mo total kita og 5,000 pa ang atong na register na report, pero so far sa ato ang nangakuha nagitas mga 13,000, 14,000 man na, including ang mga private schools. Oo. So, tingali after niini nga semana or mga duha ka semana gikan karon, makahatag ta og update pod sa atong mga partners nga naminaw karon og even sa atong reporting dito sa regional office ug sa DepEd kay dynamic mo ang number. So, panalita, no, tagaan natong example, giihap ang mga bata January, February, na may mga desisyon ang mga ginikanan nga mobalhin sa ilang lugar, so nabira ang mga bata nadala sa Cebu, sa Cagayan de Oro, uban pa. Pero napoy point ana nga napoy mga bata nga nangabot nato. So kung nay nag-transferred out, napoy daghang mag-transferred in. Pero kasi kana sir, murag taga-tuig, murag mo taas. Mutaas atong mga kabataan okay. Of course, no, as to health, okay man kayo. Dinhi sa Ozamis atong mga kabataan, healthy ang mga ginikanan, natanan mga employment opportunities naa. So ang ato pong mga mga benefits nga nadawat sa mga communities o sa mga families, so nakapamotivate gina sa mga ginikanan nga mo pa eskwela. Kay dili magina siya mahimo nga di nato dalon ato mga bata sa tulunghaan kay ato maginang moral nga og legal nga obligasyon isip mga ginikanan. So kita isip kabahin sa community, ato ginang isiguro nga walay bata nga nabilin sa mga balay, no? In fact, ato ginang remind ang mga teachers nga mag-conduct og survey, child finding na pangitaon gyud ang mga bata aron masiguro nga madala sila sa tulunghaan. Pero usab naghisgot ko nga madala sa tulunghaan, naputay mga bata nga murag lisod nato dalon sa tulunghaan kay napos lay talagsaon nga panginahanglan. So gi-arrange mo na sa DepEd nga naay teachers nga mo bisita. Palitan kaning mga bata nga naay mga apan, no, dili kalakaw, maglisod ana unsa baka naay mga special educational needs. Naputay teachers nga gabisita ana nila. Aron maadtuan sila dito, mabisitahan, matagan og modules din. Kanang dili gid sila mabiyaan.
Kay murag sa panahon nato karon dili gyud maayo nga naay mabiyaan. Tanan kabahin. Kay unsa na to pag-asenso kung naay mabiyaan. So kuyog tang tanan para sa atong pag-asenso. Okay sir, sa kadaghanan pa-enroll, sa kadaghanan estudyante, kumusta man pa sa effect ng mga teacher o ka magkulang? Sir, maayo nga pangutana sir no kay karon na man ta sa June 1 man ta karon. So next week mo man ato ang ting-abri na gyud June 8 no sugod sa klase. So gikan karong adlaw ngadto sa Biyernes natay series of meetings, consultations kay ato gyung itapok tanan ang mga detalye. Duha ka semana ning nganing labay ato nang gipasiguro nga mogawas na ang resulta sa kanang gitawag nato sa ranking no kanang registry of qualified applicants or RQA. So mo kanay listahan sa tanang kwalipikado nga aplikante sa elementary, junior high school o senior high school. Diha nato dayon tan-awon kung asa nato pang kuhaon o unsa mga major sa mga teachers nga nanginhanglan kita. Halim panalitan ganinang buntag ato nadawat nga taas gid ang demand sa Filipino teachers. So kung kinsa man ang nagtanaw diha karon mga estudyante nato, kuhaan ninyo ang major in Filipino. In demand kay na araling palipunan, MAPE. Kay halos gatapon og daghan kay English, ang math, o science daghan ang mga major. So balik ta sa pangutana nga makulang ba or masakto. So atong gilauman nga mugawas na usab og pila ka numero. Kay kada tuig makadawat man ang mga division offices og pila ka mga items sa ato ang mga nadunggan-dungan, advanced information nas mga 30 tingali ka bag-o nga items coming. So hopefully di moubos sa 30, mag-ampo ta nga musaka pagamay 35 40. So atong tan-awon din og unsa nga mga tulonghaan ang nanginhanglan niini nga mga items kay kasabot pud ang mga magtutudlo ana og ang mga principals, school heads nga nay panahon nga karong tuiga taas ang enrollment ani nga eskwelahan. Sa sunod tuig tuwa na po pikas lain. So nakasabot ang mga magtutudlo nga they can be transferred anywhere but of course they will be consulted. Mo nang usahay magwonder ta nga kani nga teacher diri man nga tulonghaan din nganong pagkasunod tuig kay gideploy man siya didto kay ninggawas sa data nga ang tulonghaan kung diin siya kabahin na ay nahitabong excess teacher or excess teachers kay ubos ang enrollment. So needed man didto, so sabuton og kinsa ninyo ang mutabok dito sa laing tulonghaan. Pero muagi pa na og daghang konsultasyon kay di man pud mahimo nga diretso na to balhin. Of course, human reasons, part sa humanitarian reasons nga ato pong isiguro nga kanang malipayon ang magtutudlo og excited pud sila nga mo serbisyo, especially kung duol sa ilang balay na di ang uban mag-ilog pa gani nga ako'y volunteer dito dapit kay duol sa mong balay. So sir, daghang salamat sa maong pangutana. Nakita na to sir ang grabe ligon nga suporta ni Mayor Sam Norman Fuentes. Pinagi atong bukas bitaw na to pag turnover sa mga funded, LGU funded na mga projects din niya na siya nga padayon niya na suportahan ang to education. Unsay reaction sa DepEd nini? Taud-taud naman daghang salamat sir no. Taud-taud na kita dinhi sa usami sama sa kun hisgot ka ganina sa unahan na nagsugod na kita sa mga pipila ka adlaw sa tong ikaupat ka tuig dinhi sa Usamis. Nakita gid nato nga strong gid kay ang support no. Atong i-mention atong governor si Attorney Henry Sivilia Waminal, ang ato ang congressman sa Segundo Distrito si Honorable Sancho Fernando F. Waminal o ato ang kanhiay mayor nga karon usa na ka kongresista representing sa Asenso Pinoy Party List si Attorney Henry si Fuentes Waminal Jr. or Kong Indi no. Og napadayon kini ni karon sa ato ang kasamtangang mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes. Nakita ginato nga strong gid kayo ang support sa local government unit sa mga programs, projects and activities sa DepEd. So in fact kato ganing nag-turnover ceremony na installation ceremony nga isip gi official ta nga gidawat nato ang katungdanan o ang regional director gid ang nag-installar kanato isip magbalantay nining schools division nadungog po nato gikan gid mismo sa ato ang halangdon pinangga og abtik nga mayor nga suportahan gyud ang DepEd sa makanunay og
Few days after, nahitabo katong turnover sa 15 infrastructure projects ug na-overwhelm kita. So ako mismo isip magbalantay sa dugay panahon nag-serve man ta nga assistant. So ato nakita gyud karon kay naa naman kita sa atubangan ni ining tanan nga uy kuan kayo overwhelming kayo ang support sa LGU ug daghan pang commitment no. In fact napatoy daghang mga isaad ang LGU nga isuporta sa DepEd sa nagkalain-lain nga paagi sa sports o even pa sa mga infrastructure, sa training sa teachers, sa facilities, sa mga tablets, sa mga TV, LED wall, mga flat screen TVs o katong mga bisag unsa pa nga mga ICT gadgets nga gipanghatag. Nakatabang gid ni sa atong mga kabataan. So tungod niya na no ato ging ipadayag atong pinakamainit o kinasingkasing nga pagpasalamat sa Asenso Administration. So wala lang gid ni nagpadayon kundi kanunay gyud nga Asenso ang Ozamis og nakita gina nato nga kinitanan dili ra man ingon nga nagibuhat nato kay kanang ni siya kanang moral man nato ning obligasyon ug usa pud ni ka maayong paagi sa pagpangandam sa umaabot. Kay ang atong mga kabataang Ozamis noon, sila man gyud sa umaabot ang mamahimo natong mga lideres ning ato ang pinanggang syudad, ning pinanggang natong dakbayan. Okay, sir, Yes, sir. nagman ko meeting mo with RD Yes, no, po. sa ato ang DepEd. Kasi marching order ni RD para sa ato ang especially karon sa pagbukas sa klase. Yes. Thank you, sir. Ang ato ang regional director nagpadayag yun sa kanamong tanan nga kinahanglan masiguro walay batang mabiyaan. Tanang mga kabataan na sa tulunghaan kung unsa man gani ang ilang personal nga mga circumstance, mahatag yun ang ila ang unsay panginahanglanon, ang ato ang mga special programs, na magutay special program in the arts, in the sports, in journalism, in science, napatay alternative learning system, napatay kining IP education, napatay Muslim education. So daghan ta mga program, alternative learning system. In fact, sa umaabot nga Huwebes ug Biyernes adunay paggabuhaton nga Inclusive Education Conference o niana pod nga higayon i-launch nato ang kaning Islamic Values Education nga mga resources. Ang gagamaan na ang atong mga Muslim nga teachers, ato ang mga teachers pod nga naghandle og Muslim learners o mo na siya usana siya sa mga gihisgutan sa ato ang halangdon nga RD si Dr. Ruth L. Fuentes Sesosri nga padayon ta sa pagserbisyo, paghatag sa atong maayong serbisyo sa mga kabataan kay kini nga mga kabataan naglaom gini sa ato ang dili lang sa serbisyo kundi pagmahal, atensyon no. Di man nato gyud nato malimod nga daghan kayong disruptions sa mga kabataan karon, ang mga gadgets and others to. Atul usab ni itong Regional Management Committee meeting, sir, gihisgutan nato nga nadungog usab nato ang pagpadayag sa gitawag nga pag-implement sa 3-term sa school calendar. Tingali sa una no madunggan nato nga ang DepEd natay 4 grading periods mo man ang sinugdanan din nahimo siyang 4 quarters no, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Sugod karon nga tuig school year 2026-2027 aduna nay 3 terms ang DepEd. So ang first term i-compose na siya og 60 to 67 days. So dapat walay mo mga disruptions ni anang days. First block. In between ana after natay 10 days. So diha mosulod ang mga contest, mga activities, ug uban pa checking of paper, recording, computation of grades. Hantod mahuman ang paggama sa card o mga record sa bata. Mo proceed na pod ang next block. Second block, 60 to 67 days gihapon. After sa second block, na po'y 10 days. Then third block na pod, then na po'y 10 days. So, gitan-aw sa DepEd, pinagi sa mga pagtuon nga, ang usa sa mga rason, no, kung ato lang hisgutan kanang gitawag nato nga EDCOM 2, Education Committee nga, kanang second group nga gikonvene karon sa atong nasod, ang usa daw sa mga hinungdan nga nung lesser or lower ang quality sa learning sa mga bata tungod kay kining apektado daw kuno ang contact time. While gi-welcome nato ang tanang activities sa barangay or sa city or
other partner agencies nga na mga activities. So ato ging isiguro nga kanang contact time, no? Dinhi sa division office ato nang gibalik-balik og hisgutan nga kanang engage time on task. So kung panalitan magsugod ang klase ani nga oras, magsugod gid ang klase. O mapasalamaton kita niining atong mga partners nga local media diri sa Dakbayan sa Ozamis o sa probinsya sa Misamis Occidental kay nagsabot kita nga magkita kita niining nga adlaw alas 2 so naagid sila. So mo kini ang manifestation nga this is the Filipino time, the new time which is sakto kita sa oras. Mo na usa sa mga butang nga tan-awonon sa DepEd karon. Actually exploratory man ni siya pero gibuhat na siya. So hinaot nga taas man ang contact time atong lauman nga taas ang interaction sa magtutudlo og sa bata. So apilas mga kabaguhan karon. Nagampo kita nga ma-successful ka na. Of course open man pod ang kinatibuk ang DepEd sa mga adjustments kung ugaling unsay mga issues and concerns nga makita nato ngadto sa unahan no sa pag-implement ni ana. Di ko makapiklar, sir, na hindi pagawas ang pag-asa, El Nino, then La Niña, and grabe na mga pag-uwan, like itong mga niyaging tuig, kanang hamper ang klase ba? So, unsay kuwan pa rin sa DepEd, unsay stand pa rin sa DepEd? Thank you sa mga pangutana sir no. Realidad na maginining ato ang tropical nga nasod nga natay ulan, init ug uban pa. Pero usa sa mga nadiskubrihan sa panggamhanan nato nga kini di ay paghatag sa edukasyon dapat dili siya maapektuhan sa bisag unsa nga mga sirkumstansya. So niagi man ta og pandemic, nakasulay man ta nga nagklase to sa eskwelahan ang nasa balay ang maestra then ga online napuntay kanang modular ana. Nakita na to nga naay mga issues ang kining paggamit sa modules, paggamit sa uban nga mga TV-based instruction, radio-based instruction o kamo mapasalamat gyud mi nga partner mo namo kay mapalanog gyud sa kahanginan o dito sa TV ang atong mga leksyon. So ang mga bata no kana usanas mga gitan-aw nga kung pananglit adunay madeklara nga taas kay nga init no natapos naman atong summer pero mosulod na puta sa ting ulan no La Niña. So kung panalitan kusog ang ulan dayon dali ra siya ma-switch kaning gitawag nato nga auto switch from face to face to modular. Kung okay na mobalik na puta og face to face. So face to face, modular, face to face. O face to face, then TV based, then face to face. So pwede siya depende sa mga bata. Kay kaning mga bata dinhi sa sentro kusog man lang internet. So pwede sila o magklase nga virtual. Katong uban pod nakasulay pod mi ana sa una nga katong mga bata tos baryo. So maminaw po sila sa strong pod nga signal sa radio. O before sa naminaw ato nang nasiguro nga nahatod na ang ilang modules. Sa ilang pagpaminaw sugod po sila tubag. So, imo na sir, dili yun mahamper, wag yun ka ng angay kabalakan. Mo na atong gilauman sir nga walay ma-hamper o hinawat punta nga magmadaugon o magmalampuson kita ni ana. Pero mapasalamat po ta balik nga to sa mga media kay kamo mo gid pod ang maghatag pog connect paingon sa mga pahibalo, announcement o kami bitaw no mapahibalo na lang po ko sa tanang naminaw karon every time nga nay mga announcement of suspension of classes or day mga posting diha then amo ginatawag og among gina-remind ang among mga empleyado o even ang among mga estudyante nga dili mang bash no kay usay makita na to nga di man na to hawak ang panahon so naay medyo dalit gulang pipila ka mga minutos isir na upload ang mga kanang announcement from the LGU or mga assign notice nga suspension of classes. So among gipasabot sila nga muagi man tanan sa proseso, dili man nga automatic magic suspend na ang classes, dili man. Kaya naman tayo agion nga mga pamaagi or protocol. Hawak man ang bit. Yes, sir. Pag opening sa klase, sa gara bitaw akong observeran, kana bitaw dunay mga mag-meeting, patawag o himong piti, dunay mga amoton para sa classroom. Nato ba may karon, sir? Sir, mayong salamat mo, Mike, kay nga pangutana. Pagbalik sa klase, pag open sa klase, mag-organize mata sa atong mga parents, no? Kana ato ginang ginabalik-balik nga naman tay existing DepEd order. Ato ginang ipasiguro nga
ang contribution mangani kuha na siya kanang voluntary. So kung magkasabot ang ginikanan nga naitampo, dapat voluntary, dili sakit sa ilang bulsa, dili sakit silang buot kung ilang kabubuton. Pero in principle, wala kita nag-promote nga mag-collect kay naan man ta karon sa panahon nga libre ang edukasyon, nata sa libre nga paghatag sa kalidad ng edukasyon. In fact, kanang mga bata, kanang mga graduating, naputay budget ana nga madawat sa DepEd nga sige, kung pila ka bata ang mag-graduate times, halimbawa 250 pesos. So moabot na nga budget. So karon atong ipadayag diha sa tanan natong mga naminaw karon, listeners o viewers nga i-communicate gyud. Dili pud nato ikaulaw ang ato ang sitwasyon. Ipadayag sa atong mga magtutudlo nga, ma'am, anda man mo suporta pero unsaon inanay din. Basta mo na siya ang PTA o kanang Parent Teacher Association o ang School Governing Council, SGC, voluntary in nature. Hinaot gyud, no? Among isiguro, ipasiguro na mo kaninyo nga naminaw dinhi karon dinhi sa dakbayan sa Ozamis. Of course, atong mga parents, guardians nga atong ipa-stricto gyud ang pag-check nga walay magtutudlo nga mangulikta. Kaya ang mga magtutudlo wala nag-authorize nga mangulikta, kundi ang mga PTA officials. Dili pod kolektahon sulod sa classroom kay nakaagi po ko wala ka tuig po ta sa classroom. Maguol ang mga bata nga pagpaningil na sila wa kahatag, maulaw sila. So madampen ilang spirit, ma-lower ilang motivation, maulaw sila. So ato ginang i-remind ang atong mga PTA officials nga pwede na mo magsugod og pangulikta kung ugaling sa mga approve o agreed nga project adto pa sa Agosto. Dapat ang project dili siya mahimong babag nga maka-participate ang mga bata sa pagsugod sa klase, pag-attend sa ilang mga classes uban silang magtutudlo. O ato naman ang gi-remind nga kung mahimo wala gid ang mga collection ana mga floor wax ug uban pang mga inana kay dapat voluntary in nature kay makakuot magida na sa budget sa eskwelahan na pagpagwapa, pagpalimpyo, pagpakuan. Hinoon napoy uban sa nang labay nga mga katuigan effort kay ang maestra ba na nangkamot siya siyang kaugalingon o unsa pa to iyang gibuhat nakaabot gid sa punto nga na-tiles iyang classroom o di wala na siya problema. Tubig na lang, limpyo na lang, wa na ng mga floor wax, no? O luoy pod ang mga bata nga murag mag-alangan mo eskwela, mag-uol kung ting exam na, kay wala na po nato nag-i-allow na karon sa DepEd nga kanang ga clearance, kay mo man ni makapahatag pod og depression on the part sa mga kabataan o sa mga ginikanan nga dili ko makalahos kay wala human ang clearance. So dapat dili gid na wala na gibawal na nato ng even gani sa mga teachers, mag-clearance lang ang teachers kung mag-leave o at the end of the school year, i-check lang kung unsa mga kung panalit ako in charge ani nga classroom, hindi pa mag-retire sa sunod tuig ako nga po in charge ani nga room. So unsay resources nga na dire, ako gyud po accountable. Pero kung panalitan mo leave ko, mo transfer, ma-promote, mo balhin, so mag-clearance gyud ko kay ako mang biyaan ni nga mga kagamitan o limpyo ko nga mo gawas ni ini nga lugar. Ako, wala magduga o wala magkulang ang atong mga classrooms. Kaloy sa Ginoo, wala pa ginagkulang atong classrooms pero malipay kita nga naay mga commitment gikan sa ato ang provincial government, no? Sa pinanguluhan ni Attorney Henry S. Waminal, ang ato ang provincial governor, ang ato ang 2nd District Representative Honorable Sancho Fernando F. Waminal ug even ang Asenso Pinoy ni Attorney Henry F. Waminal Jr. Naagitay regular nga pag-check sa ato ang classroom needs. O of course, kabahin gyapon na sila atong mga lideres sa DepEd ug sa atong local government o sa congressional district pag-check usab sa teacher needs kung unsay mga kakulangon sila magid ato ang mga manlalaban ngadto sa national government kung unsa pa. Welcome kayo ang mga projects, daghan kitag advance information nga nadawat nga kini nga eskwelahan priority for repairs, kani for rehabilitation, kani for repairs, new construction. So we are crossing our fingers nga madali ang pagpagama niini, pag-repair, pag-renovate, pag-improve mga new construction kay ang atong partner implementing agency ang DPWH man. So
Mabutay na pohon, excited kita. Na mga ongoing karon. Kung na-excite kita kayo atong turnover sa 15 projects, ayos kid kayo. Welcome na po ta, excited ta sa umaabot nga mga projects and even covered courts sa atong sulod sa atong mga tulungan. Sir, 58 ka public school, pila ka po elementary? Ang 58 ka tulunghaan, actually natay 48 no kanang mahiskot tag pure elementary, 48 na ka eskwelahan. Pure pod nga kining high school, 10 na siya ka high school. Pero kanang 48 na to nga tulunghaan, naay 14 ni ana nga na integrated. Kana bang no, just a sort of review. Ang usa ka eskwelahan mahimong integrated school kung gi-integrate niya ang elementary o junior high school. So panalitan sa may ato ang umaabot na to nga Tipan Integrated School. To gi-recommend na nato paingon sa regional office kay kompleto ang appeal usab ang Diego to Astumban Elementary School sa Litapan. Pero evaluaton pa to sa regional office. Kung mag-example lang ta, Marcelino Reyes Integrated School, Macris sa barangay Kinuma Norte. Kompleto nga elementary, kompleto nga junior high school, napag senior high school. So, unsa may mayong epekto ni ana? Dili na kinahanglan ang mga kabataan sa Kinuma Norte o ang mga nagpalibot nga mga barangay nga munaog diri sa Pulot, diri sa City High, sa Jose Limho, or hadapit may dool tungod kay gidala na sa DepEd paingon didto sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay ang high school teachers o ang junior high school teachers o senior high school teachers. So pasalamat ta kay atong i-acknowledge si SDS Edelberto Oplinaria, atong ning labay superintendent dinhi, si STS Jean G. Veloso. Sa panahon ni Ma'am Jean Veloso daghan gid kay nahimong integrated schools. Sa time usab ni Ma'am Nympha Lago o namo ni Ma'am kauban mi ni Ma'am Nympha o ni Ma'am Lorena karon nay umabot nga duha, no? So in fact ang Tipan Integrated School grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 ang mga bata tuwa ka klase sa Tipan Elementary School katong grade 7, 8, 9 and 10 pero ang ilang records tuwa sa Montol National High School. So hopefully karong ting-abri amo kamong inviteon pohon kung i-launch na nato nga kini nga mga kaning duha ka bagong eskwelahan nga ma-convert into integrated schools. Pero Tipan o ang Diego to Astumban sa Litapan. Pero kinahanglan pa kini og napatay isa ka requirement nga gihulat no kabalota nga supportive kay LGU pumugawas na ang sangguniang pang-lungsod resolution. So tuloy-tuloy na gidayon din i-launch na nato nga duha ka tulunghaan. Sanasan para sa kuha, kumusta paulang na tapos sa atong palaro sa ato sa update sa kaning nato kay narabay nato sa Facebook ng mga aktivitas. Yes, salamat sir. Papasalamaton kay ta kay didto magita nag-uban ta dito nila og nakasinata kita talagsaon gyud nga dili gyud matupngan nga suporta ang natagamtam sa atong mga kabataang Ozamisnon o mga kabataang Misamisnon. Ug apil pa gyud ang mga kabataang gikan sa Northern Mindanao. In fact, ang atong team karon sa Northern Mindanao gitawag na nga Mas Asenso Normin Stars. So tanang mga kabataan siguro nakita man nato gitagaan og training allowance, gitagaan og Mas Asenso bag og tanan uniforms and others supported kaayo. Ang mga bata gipakaon og tarong, maayong pagtulog, maayong transportation ug uban pa. Og tungod ni ana way ubay putag na kuha gid nga mga awards no wins no kung atong tanawon ang Region 10 Northern Mindanao rank 7 karon tungod kay wala taga expect nga 30 di pong pagpaningkamot sa ubang regions. So nabutang kita karon sa rank 7 sa whole country pero ang atong gold dili pud hamay-hamay 20 city ka gold ang nakuha nato tibuok nationwide. Naapod kitay 31 ka mga silvers o naapod tay 31 ka mga bronze. So ang Region 10 delegation nakakuha og 89 total na golds. So atong i-analyze 27 gold na daan. Ang kasunod 31.
So atong targeton tingali apil na sa among gisgutan nga ang 31 ka silver ato nang paningkamutan mag double time na kay. Kung pananglit kaning 31 nga silver karon sa sunod tuig mag gold na. So arangkada na gid kita mosaka na ta ana. Pero of course di nato kalimtan ato mga lideres kay ang mga kabataan siging gasana all. Sige po tan inani gid mo sa misok o dili lang sa misok kung asenso Ozamis kanunay asenso Ozamis padayon sa pag-asenso segundo distrito, asenso Misamis Occidental og natagamtam gid sa tanan nga mas asenso Normin Stars. So dahang salamat sa ato ang Regional Development Council Chairman, no? Ang ato ang Provincial Governor dinhi sa Misok, Attorney Henry Sevilla Minal, sa lubos-lubos nga suporta o pagmahal sa tanan nga mga atletang gikan sa Northern Mindanao. Sir, kasagaran may palaro, sir, doon yung mga dakong universidad sa Manila, mag-scouting sa mga players. How about sa Osamis, doon na ba tayo mga players sa Osamis nga na-scouts? Sa ninglabay nga mga katuigan, natin mga pipilagit ka mga atleta nga kanang maing performance nila sa regional meet, kanang mga universities sa Manila, no? Atong mga hisgutan, NCR, nag-scout na sila daan, nag-scout na sila sa palarong panpuok pa lang. Regional meet pa lang, nana na yung mga gapang bisita-bisita, gapang tanaw-tanaw. Nga, uy, mga potential to sila nga kontra sa ato, no? Oh. Pero karon gi-arrange gina sa DepEdron nga, dili sila makapirate diretso. Mudagan pag isa ka tuig. Sa una magod, damay nang hitabo inana nga, mga maayong athletes, tagag maayong offer dito sa madala. Pero katong mga athletes na to nga, gikan sa elementary o high school, pag abot sa college, sila na po ang mga kusog ng mga atleta dito sa NCAA, no? National Collegiate Athletic Association dito sa Manila o kanang mga UAAP sa panang tula dito sa Luzon, no? Daghan ana mga kabataang Northern Mindanao, diri sa Ozamis, sa Misok na puta, no? Mga silingan na to nga lugar na po'y nadala, Cagayan de Oro daghan pod. O while tuanas la dito, proud gikita kay amo man ang mga bata, produkto na sa sports development diri sa atong dakbayan o diri sa atong lalawigan. Okay. Yan na sir, imo na lang siguro yung isaya lang sa itong mga Ozamis nons, mga parents, mga estudyante, labi na karon umaabot kay pagbukas ato sa mag-uskulo. Okay, daghan kay salamat atong mga kaigsuonan gikan diri sa lokal nga media sa syudad sa Ozamis, ang atong mga partners nga kanunay gyud nga connect nato sa paghatag sa maayong nga mga balita paingon sa katawhan. Para sa atong mga listeners, mga viewers karon nga mga kabataan Ozamis non, ayon nyo sayang nga ang oportunidad sa pag-eskwela. Kay talagsaon nga suporta ang inyong matagamtam. Sana all gyud kung naa ka diring dapita, dili lang sa natad sa edukasyon, apil pa sa sports, sa siyensya, uban pa. Sa atong mga magtutudlo, nasayod bang gyud mo nga kung unsa gyud ka lubos-lubos ang suporta sa ato ang city government, provincial government o congressional district. Sa tanan nga naminaw karon, kung unsa man ugaling ang mga circumstances nga naadya ninyo, mga kabataan, mga ginikanan, welcome gyud kita. O nakadumdum ko kung ugaling ninglabay na ang mga katuigan, wa pa tanahuman sa elementary, wa pa tanahuman sa high school, pero napagid ang ato ang strong desire sa pagkuha sa edukasyon. Welcome kaayo mo nga mo-avail sa alternative learning system. O ang alternative learning system, ang atong mga teachers mo'y moanha sa mga kabarangayan, mo bisita sa inyong mga tagsa-tagsa ka lugar ug maghatag sa mga modules ug uban pa. In fact, no, naay mahitabo umaabot nga Hunyo 11 atong gitarget nga natay mahitabo nga graduation. So kung naay graduation sa ALS, ready na pud na sila para mo high school, ready para mo senior high school. So sa tanang naminaw karon dinhi sa dakbayan sa Ozamis og dinhi sa lalawigan sa Misamis Occidental og even sa tibuok Region 10, among natagamtam ang dako, daghan og strong nga suporta gikan sa among mga lideres. Walay rason nga dili na mobuhaton ang among mandato o among isiguro nga sa sunod nga mga katuigan ug sa umaabot nga panahon walay kabataang Ozamis nga mabian, kundi madawat ang tanang maayong panahon o makat-on ang ilang maayong edukasyon maghatag kanila og maayong ugma. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.